Okay? So, testing tayo ng fuel pump. Ito yung original na nakakabit sa kotseng 90s. Malaki yan. Mga pan 2.0 pataas na makina. Yung kinakabitan ng ganito kalaki. Ito yung sa mga normal na nagagawa natin sa shop. Ganito siya. Yan. Yung sa mga city, sa mga Vios, mga Hyundai, yan. Ganito kalalaki yung nabibili natin sa Nissan, ganyan din. Mga Sentra. So, ganyan yung kalaki yung difference niya. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung bakit ito yung naging cause ng pag binibirit mo ay kinakapos sa gasolina. O yung pag binibirit mo, parang mamamatayan yung kotse or minsan namamatayan na nga talaga kapag yung pumupugak na hindi mo pa rin binitawan yung silinyador. Pinwersa mo. Kumbaga nauubos yung gasolina na yung supply. Hindi na niya kayang supplyan, no? Yung engine doon sa hinihingi niyang dami ng gasolina. Yung fuel pressure mahina na. So kunyari ito yung tangke natin. Ito yung ating fuel pump. Nakalubog siya sa tangke. Pakita ko sa inyo gaano na lang siya kahina. Yan. Papakita ko sa inyo yung pressure nito. So, lalagyan lang natin yan ng connection. Positive, negative. Yan. Kubit muna na sa positive. Kaya mag-alala, walang kuryente yan. 12 volts lang yan pati. Yan. So, itong isa, negative. Tingnan nyo gaano kalayo yung bato niya. Ayun. Wala na, di ba? Napakahina na niya para sa ganyang kalaking fuel pump. Testing natin yung isa. Yung brand new pero replacement lang. Ito kasi 90s pa eh. Luman-luma na. Pagod na. So ito. Kabitan natin ng wire. Isang positive, isang negative. Ganun din. Yan. Ingat lang. Baka magdikit ang wire. Kung kayo maggagaya lang ha. Ingat kayo. Ito ay pinapakita ko lang kung anong difference ng malakas at mahinang fuel pump. At bakit ganun yung nangyayari sa kotse minsan. Hard starting, ang haba ng crank bago mag-start. Yan, kagaya ng mga nagawa natin yung Vios nung nakaraan. Ang haba ng redondo bago mag-start, minsan nakakadalawang susi pa. So, ito yung bago na replacement lang. Hindi pa siya orig. Ayun. Kita mo? Ayun, hanggang doon sa malayo. Ganyan, kalakas dapat ang pressure, mga kaibigan. So, malayo, no? Ayun, no? Ganyan, kalakas dapat ang fuel pressure. Para yan mabilis makarating sa makina. Okay? So, kita nyo difference ng laki nila, no? Magkaiba. Sobrang laki nito, pero hindi na niya kayang supplyan yung lakas ng makina. Kakapusin na siya sa gas. Kung mabagal ang takbo, okay lang. Kaya niya. Pero pag yung bibiritin mo na, doon na siya naghihingalo. Yan. So, ito, fuel pump. Ang isa sa tignan nyo, yung fuel pressure. Pati itong strainer, minsan barado. Pero ito, hindi barado to, ha. Tagos ang liwanag dyan, mga kaibigan. Kita nyo yan. Walang kadumi-dumi pa yan. Parang ganito lang din, tagos din. O, siyempre, pagkatapos yung testing ng tubig, gasolina naman yung susunod yung papahigop. So, wala na to. Ang purpose na lang nito, dun sa talyer. Kapag tayo ay nagbaba ng tangke, lilinisin yung tangke, dadrop natin to sa loob, tapos siya na lang hihigop palabas ng mga gasolina or diesel. Yun na lang. Magiging ano na lang natin to, vacuum na lang natin to. Maandar pa kasi eh. Pero hindi na yan pwede. Pag binirit, namamatay na. Okay? O, sinare ko lang. Baka pwede nyo mapakinabangan. Sharing is caring. Bye-bye.